Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Claire, isang introverted na hairdresser, habang umiinom ng kape at naghihintay ng mga kliyente sa isang kaakit-akit na beauty salon. Biglang pumasok ang isang babae, masigla at masayahing babae na tila nagliliwanag sa saya. Nais ng babae na magpagupit at magpakulay ng buhok. Bago ayusin ang buhok ni Sarah, nag-alok si Claire ng maiinom at pinili ng babae ang isang baso ng red wine. Habang nagtatanong tungkol sa personal na buhay ni Sarah, mabilis na napansin ni Claire na hindi siya taga roon, at patuloy lang na nagkukwento si Sarah tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang 12 taong gulang na anak. Ikinwento rin niya kay Claire ang tungkol sa kanyang batang karelasyon na nakilala niya noong weekend, at inamin na wala ng ibang nakakaalam na siya ay nagtataksil, at nabanggit niya lang daw ito kay Claire dahil estranghero siya at hindi na sila muling magkikita. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, napansin ng kliyente na umalis na ang lahat sa salon at sila na lamang ang natira. Habang patuloy sa pag-inom ng alak si Sarah, biglang nanghina ang kanyang kamay at nabitawan niya ang baso sa sahig. Nawalan ng malay ang kliyente. Ngunit hindi ito ikinagulat ni Claire dahil nilagyan niya ng gamot ang inumin bago niya ito ibinigay sa babae. Ito ang naging hudyat para takpan ni Claire ang bintana ng salon at simulan ang malupit na planong matagal na niyang binabalak. Kumilos siya ng may eksaktong kalkulasyon, inihahanda ang kanyang mga gamit ng may nakakapangilabot na kalmado. Nasaksihan natin ang pagbabago ni Claire mula sa tahimik at introverted na hairdresser patungo sa isang malamig at walang konsensyang baliw. Sinimulan niya sa maingat na paghiwa sa hairline ni Sarah, at sa kanya inila ang anit at buhok mula sa ulo nito. Pagdating sa bahay, nalaman natin na nag-iisa lang si Claire sa kanyang buhay. Wala siyang kasama kundi ang kanyang aso na laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nagtungo siya sa basement, isang nakakatakot na lugar kung saan niya tinatago ang mga gamit ng kanyang mga biktima. Puno ang silid ng mga alaala at mga piraso ng buhok. Bawat isa ay kumakatawan sa buhay na ninakaw ni Claire. Inaayos niya ang mga nakuhang buhok upang gawing wigs, na nagiging simbolo ng kanyang baluktot na pagnanais na maging ibang tao. Tinitignan niya ang sarili sa salamin, kinakausap ang sarili na parang siya si Sarah, at binabalikan ang saya at pagmamahal na hindi niya naranasan sa kanyang sariling buhay. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng wasak na pag-iisip ni Claire. Kinabukasan, makikita natin ang buhay ng isa pang babae na nagngangalang Olivia. Mukha siyang masaya at kontento, habang si Claire naman ay pilit na ibinabalik ang sarili sa normal matapos ang kanyang huling pagpatay. Habang nakapila siya para sa kanyang kape, napansin niyang may maliit pang patak ng dugo sa kanyang bota, at sinubukan niya itong itago. Agad niya naman itong natanggal, at nakuha ang kanyang kape mula sa barista na kilala na siya bilang kanilang suki. Habang naglalakad nakatanggap siya ng mensahe mula kay Olivia, isa sa kanyang loyal na kliyente, at humihingi ng tulong para sa kanyang nalalapit na kasal. Nag-alinlangan si Claire na tanggapin ito, dahil alam niya ang kakilakilabot na kapalaran ng mga taong napapalapit sa kanya. Dagdag pa rito, wala nang ibang matatakbuhan si Olivia kaya umaasa siyang tatanggapin ito ni Claire, at pinupuri pa niya ito sa kanyang mga kasamahan bilang isang magician ng buhok. Kinagabihan, natupad ang hiling ni Olivia nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Claire na pumapayag na siya. Ngunit hindi alam ni Olivia na sinusundan siya ni Claire malapit sa kanyang bahay. Kinabukasan, dumating si Olivia sa salon, puno ng excitement at kaba habang iniisip ang perpektong ayos para sa kanyang kasal. Matapos ang styling, ngumiti siya sa salamin tanda ng kanyang kasiyahan. Dahil dito, inimbitahan niya si Claire sa kanyang bahay para makita kung bagay ang buhok sa wedding dress. Natuwa at nabahala si Claire sa ideyang ito, ngunit masaya rin siyang magkaroon ng isang kaibigan. Pagdating sa bahay ni Olivia, mainit ang pagtanggap nito sa kanya. Makikita ang malaking kaibahan ng masayang mundo ni Olivia at madilim na buhay ni Claire. Uminom sila bilang pagdiriwang, at umalis si Olivia para magbihis ng kanyang wedding dress. Habang iniikot ni Claire ang tingin sa paligid, kumuha siya ng scarf at nakita ang susi ng bahay. Tinulungan niya si Olivia sa damit at kumuha ng mga larawan. Nang mag-usap sila tungkol sa buhay, ibinahagi ni Claire na wala ang kanyang ama at namatay ang kanyang ina noong siya ay 17 gulang pa lamang. Maya-maya biglang dumating ang fiancé ni Olivia na si Charlie, kaya agad na nagpaalam si Claire para umalis. Pagsakay niya sa kotse ay nabaliw na naman siya, at sinisiraan ang sarili dahil sa pakiramdam niya ay awkward ang nangyari kanina sa bahay ni Olivia. Nang maglaon, pumunta siya sa coffee shop at nilagyan niya ng gamot ang inumin ng barista na si Don. Makalipas ang ilang minuto, bumagsak si Don,
at walang awang pinatay siya ni Claire. Subalit habang hinihiwan nito ang anit ng babae, nagkamali siya kaya sa galit nito ay tinadtad niya ng saksak ang bangkay ng babae. Matapos noon, nilinis niya ang lugar at itinapon sa basurahan ang mga gamit na kanyang ginamit. Kinabukasan, habang nasa basement si Claire, isa-isa niyang tinakpan ng puting tela ang kanyang mga nakolektang mga buhok. Lumabas ito at iniwan ang susi ng basement sa loob, at tuluyan niya na itong isinarado na tila gustong ihinto ang kanyang pagpatay ng minsanan. Matapos noon, nakatanggap ng mensahe si Claire mula kay Olivia, at inimbitahan niya ito sa kanyang party. Pumayag siyang samahan siya pagkatapos ng lahat ng masamang bagay na nagawa niya. Lumipas ang ilang araw, nang si Claire ay naggugupit ng buhok ng kanyang kliyente, pumasok ang isang lalaki na nagsasabing 2 araw nang nawawala ang kanyang kapatid na si Don, at gusto niyang mag-iwan ng nawawalang poster sa salon. Kinabukasan, naghahanda na si Claire para pumunta sa party ni Olivia, at nahihirapan siyang pumili ng damit na isusuot. Siya ay kinakabahan at gustong mag-iwan ng magandang impresyon sa kanyang nag-iisang kaibigan na si Olivia, at sa wakas ay pumili ng angkop na damit at umalis para sa party. Habang naglalakad papunta sa bahay ni Olivia, nakita niya ang mga flyer tungkol sa nawawalang si Don, subalit para sa kanya ay hindi ito naging hadlang sa kanyang pagdalo sa party. Ang pag-asang makihalubilo sa iba, ang magkaroon ng mga pagkakaibigan, at magpakasawa sa isang mundo na hindi niya nagawa sa kanyang sariling buhay ay nakakaakit para kay Claire. Nang makita siya ni Olivia, hiniling niya sa kanya na sumama sa kanila, at ipinakilala si Claire sa kanyang mga kaibigan, at sa mga iba pang stylist. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang toast, at nagpa siya na magkaroon ng isang masayang pagsayaw, inuman, at paggugol ng oras ng magkasama. Matapos noon, sinabi ni Olivia kay Claire na hindi siya sigurado tungkol sa pagpapakasal kay Charlie, at ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Claire ang hindi magandang pag-uugali ng kanyang kasintahan dati. Hiniling din ni Olivia kay Claire na sumama sa kanya sa pagtakbo pagkatapos ng kanyang kasal, kaya nagsinungaling si Claire, at sinabi kay Olivia na mahilig din siyang tumakbo, pero ang totoo ginagawa niya lang ito para mas lalong mapalapit kay Olivia. Pagpunta ni Claire sa banyo, narinig niyang parating din ang ilan sa mga kaibigan ni Olivia, kaya agad siyang nagtago sa likod nila at nakikinig habang nagchichismisan sila tungkol sa kanya. Nalilito ang 2 kaibigan ni Olivia kung bakit mag-iimbita siya ng kakaibang tao sa party, at tinawag ng ibang babae na kilabot daw si Claire. Dahil sa mga narinig ay nabalisa si Claire habang inaakala niyang maayos ang lahat, at bilang mekanismo, ang kanyang masamang ugali ay nagsimulang lumitaw muli. Habang nakasakay sa kanyang sasakyan, uuwi na sana siya, nang makita niyang umalis si Olivia at ang kanyang mga kaibigan sa bar at sumakay sa kotse. Sinundan niya ang mga ito na may galit sa kanyang mukha, hanggang sa ibinaba ang isang kaibigan ni Olivia. Maya-maya ay may isang lalaking dumating at nagtungo sa bahay kung saan sabay na pumasok ang 2. Habang nilalabanan ng kanyang pagnanasa, pumasok siya sa bahay at nadatnan niyang tulog ang mag-asawa, habang nakatayo siya sa harap ng mga ito na may hawak na patalim. Nang bigla niyang makita ang larawan ni Olivia kasama ang kaibigan nito, na siyang nagpawala sa ulirat niya, mabilis siyang umalis ng bahay nang hindi natatapos ang kanyang pagpatay. Nang sumunod na araw paggising ni Claire, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tignan kung may mensahe si Olivia sa kanya matapos niyang padalhan ito ng mensahe kagabi, subalit nadismaya ito nang wala siyang makita. Sinubukan niyang mag-message muli sa kanya at nagtanong kung kailangan ni Olivia ng tulong. Sumagot ito nang nagagawa na nila ang lahat. Dahil doon, nadismaya lalo si Claire dahil gusto niyang maging bahagi ng buhay ni Olivia. Lumipas pa ang mga araw, at lumalaki ang kawalan sa loob ni Claire. Nang makita niyang wala na naman mensahe sa kanya si Olivia, bigla itong nabaliw at itinapon ang kanyang cellphone sa galit. Habang tumatakbo si Olivia, palihim itong pinapanood ni Claire mula sa malayo, at binabantayan niya ang bawat kilos nito na parang may saltik na talaga siya sa ulo. Isang gabi nang pauwi na si Olivia galing sa trabaho, biglang nagpakita sa kanya ang baliw na babae. Sa paghahanap ng pagkakataong para mapalapit sa kanya, inalok niya ang kanyang tulong para sa paghahanda sa kanyang kasal. Sinubukan maging supportive at bigyan ng payo sa hindi pagpapakasal ni Olivia, dahil sa sinabi nito na hindi siya sigurado sa kanyang fiancé. Ganun pa man, sinabi ni Olivia na sapat na daw ito bilang kanyang matapat na kaibigan, at pagkatapos ay umalis na ito. Kinaumagahan, pagkatapos ng kanilang hindi komportableng pagtatagpo, isang araw bago ang kasal, nag-text si Claire kay Olivia, na humihiling na makipag-usap ito sa kanya. Naging balisa siya, at sa bawat minutong lumilipas na walang tugon, lumalaki ang kanyang desperasyon. Hindi niya matiis ang katahimikan, kaya tinawagan niya si Olivia,
ngunit si Charlie ang sumagot ng telepono. Dahil doon, sinubukan muli ni Claire na mag-alok ng tulong para sa paghahanda sa kasal, ngunit dahil abala si Olivia sa kasal, hindi na lang pinansin ni Charlie ang kanyang pagpupursige, at sinabihan siyang pumunta ng maaga para sa kasal bukas. Dahil sa hinala kung talagang abala si Olivia sa kanyang kasal, nagpas siyang pumasok si Claire sa bahay nito. Noong gabing iyon, palihim siyang pumasok sa bahay upang tingnan kung talagang abala si Olivia sa kanyang paghahanda. Hindi niya mapigilan ang isipin ang pagiging malapit muli sa kanyang nag-iisang kaibigan, at sa bawat sandali na walang pakikipag-ugnayan ay tumitindi ang kanyang takot sa pagtanggi at pag-abandona sa kanya. Dahil tuluyan na nga siyang nabaliw kay Olivia, sinuot niya ang pantulog nito at inaamoy ang kanyang pabango, sinusubukang i-absorb ang bawat bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, nabasag ang pantasya ni Claire nang marinig niyang hindi inaasahang umuwi si Olivia. Ang takot ay lumakas habang nagmamadaling kinukuha ang kanyang mga gamit at tumakas. Habang nagmamaneho siya palayo sa bahay ni Olivia, tumibok ang kanyang puso sa takot at pagkakasala. Pagbalik sa kanyang bahay, humawak siya ng isang crowbar at tumungo sa basement. Bawat baklas sa nakapakong tabla ay patungo sa kanyang kabaliwan. Binuksan niya ang pinto at bumalik sa mabangis na silid kung saan ibinaon niya ang kanyang nakaraan, na napapalibutan ng mga piluka na gawa sa buhok ng kanyang mga biktima. Habang pinalamutian niya ang kanyang sarili ng nakakatakot na pagbabalat kayo, sinasalubong lamang siya ng isang guwang na walang laman na ayaw mapunan. Sa kanyang desperasyon, bumalik si Claire sa kanyang dating gawi, naghahanap ng aliw sa pagkilos ng pagkuha ng panibagong buhay. Tina-target niya ang isang random na babae na nakikita niya sa kalye. Nagpupunta siya sa bahay ng isang babae, at humihiling na makigamit ng telepono. Habang nakatalikod ang babae, bigla itong aatakihin ni Claire sa leeg gamit ang kanyang paboritong gunting. Pagbagsak ng kawawang babae, nangisay ito habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Nang mapagtanto ni Claire na natuluyan na ito, dito na niya sisimulan ang brutal na pagbalat sa ulo ng babae para makuha ang buhok nito. Matapos mabalatan ang ulo ng babae, sinuot ito ni Claire habang kumakain ng pizza, at tuwang-tuwa pa ito. Halatang may saltik na talaga siya sa ulo. Kinabukasan sa araw ng kasal, pumunta si Claire sa dati niyang pinagbibilhan ng kape, kung saan nagtatrabaho noon si Don. Nang paalis na ito ay nakita niya ang mga larawan niya sa CCTV na nakaplaster sa bintana. Kinabahan ito at nagmamadaling umalis. Matapos noon, dumating siya sa kasal at nakilala si Charlie. Tinanong niya agad ito tungkol sa pag-aalaga ng mabuti kay Olivia. Sa loob ng kapilya, nakilala niya ang ina ni Olivia. At tuwang-tuwa si Olivia na makita siya, at ginawa ni Claire kung ano ang pinunta niya roon. Nag-set up siya ng kanyang istasyon, at sa kanyang mad skills, sinimulan niyang gamitin ang kanyang magic sa buhok ni Olivia. Nang matapos ayusin ang buhok ni Olivia, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa maliit na batang babae sa silid, at nag-aalok na tulungan din siya sa kanyang buhok bago magtungo sa banyo. Matapos ayusan ang bata, biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Claire, kaya hiniling ni Olivia kay Claire na ibahagi ang kanyang kaguluhan, ngunit nabigo siya sa mga salita, at bigla siyang humingi ng paumanhin at sa isang awkward na sandali, inamin niya na nagsinungaling siya tungkol sa pagjogging. Hinawakan niya ang mga kamay nito habang si Olivia naman ay nagtataka. Habang nagsisimula ang seremonya ng kasal, ang mga abay na babae ay naglalakad sa pasilyo, at ang kapaligiran sa simbahan ay sinisingil ng pag-asa at kagalakan. Lalong lumawak ang mga ngiti ng lahat habang si Olivia, na nakasuot ng kanyang damit pangkasal, ay naglakad sa pasilyo. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa para sa hinaharap kasama si Charlie. Sa wakas, dumating ang sandali habang ang nobya ay nakatayo sa harap ni Charlie. Nang inalis ni Charlie ang belo sa mukha ni Olivia, napa-atras ito sa takot nang makita niya na hindi ito si Olivia, at nagulat ang lahat dahil hindi si Olivia ang nasa kanilang harapan. Isang makasalanang figura ang pamwesto sa pwesto ni Olivia, si Claire. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang duguan piluka na gawa sa sariling buhok ni Olivia. Nagtataka ang lahat, lalo na ang pamilya ni Olivia at si Charlie. Mabilis silang tumakbo papunta sa likod para tingnan si Olivia. Ginawa ni Claire ang sukdulang pagkilos ng desperasyon, sa pag-aakalang ang pagkakakilanlan ni Olivia ay nagtataglay ng buhay na inaasam niya. Sa huli, ang ekspresyon ni Claire sa pelikula ay isang ngiti ng pagkalito. Siya ay clueless tungkol sa kung ano ang siya lamang ay ginawa, bilang kanyang super lonely na buhay. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo.
Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.